you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. And He's done.
mga paa na sumasayaw sa Panginoon. O kay gandang masdan ng mga paa na sumasayaw sa Panginoon. Kay gandang masdan ng mga paa na sumasayaw sa Panginoon. O kay gandang masdan ng mga paa na sumasayaw sa Panginoon. Nagagalak na umaawit ng mga papuri sa ating Diyos. Lumulukso, lumulunod, sabay-sabay pumalakpak. Nagagalak na umaawit ng mga papuri sa ating Diyos. Lumulukso, lumulunod, sabay-sabay pumalakpak. O kay inang pagmasdan, mga taong nagpupuri sa Diyos. O kay inang pagmasdan, mga taong nagmamahal sa Diyos. Susulyap-sulyap, titingin-tingin, may mga ngiti sa labing di mapigil. Punong-puno ng pag-ibig ng Diyos. Halina, halina, halina kapatid, umawit tayo kay Jesus. Halina, halina, halina kapatid, umawit tayo kay Jesus. Susulyap-sulyap, titingin-tingin, may mga ngiti sa labing di mapigil. Punong-puno ng pag-ibig ng Diyos. Punong-puno ng pag-ibig ng Diyos. Good morning, Jesus. Thank you, Lord. We are alive. Hallelujah, hallelujah. So, magandang umaga uli sa lahat. Magandang umaga kay Lord. At pasasalamat, papuri, ang una naming inuulit-ulit na sasabihin. Dahil kung wala ang kanyang muling pagkabuhay, hindi magiging buhay ang aming pananampalataya. So, tayo po'y patuloy na mag-aaral sa makapangyarihang salita ng Diyos. Pero bago po ang lahat, ay let us pray. No? Samahan po nyo kami sa pananalangin. O aming Diyos na dakila, ang pagmahal mo ay talagang walang hadlang, walang humpay, hindi masusukat. Sa lahat po ng mga bagay na naganap sa amin, lahat po niyan ay mabubuti, lahat ay galing sa iyo. Lalo na po ang aming kaligtasan, lalo po ang katiyakan ng buhay na walang hanggan. Salamat pong muli sa lahat ng naganap nga po sa buong Semana Santa at sa mga susunod pang mga oras, lalo po yung patuloy na pagse-celebrate namin ng muling pagkabuhay na yung anak na si Jesus. Sa oras pong ito, Lord, kami po ay narito, nais po namin na maging kalugod-lugod sa inyo, lahat po na inyong maririnig, ang lahat ng mababasa mo po sa aming puso at isipan, pati na po kami na ang iyong mensahe maging kalugod-lugod din na maging buhay namin. So again, Father God, ang Holy Spirit ang mangunguna sa amin. Mangusap po kayo, gamitin po niyo ako, kami, upang hindi po mapaligaw sa tunay at katotohanan ang banal mong salita. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ni Jesus, ang aming Savior and our Lord. Amen. Amen. Thank you, Lord. Sister Cora, memory verse muna tayo. Ano? At ang ating memory verse for the week sa 2 Timothy 2:11. This is a faithful saying, for if we died with Him, we shall also live with Him. Yan. 2 Amen. Timothy 2:11. Totoo ang kasabihang ito kung tayo'y namatay na kasama ni Jesus Kristo, mabubuhay din tayong kasama niya. Totoo ang kasabihang ito kung tayo'y namatay na kasama ni Jesus Kristo, mabubuhay din tayong kasama niya. 2 Timothy 2:11. Napakagandang katiyakan. So, pag-aaral po natin ay hindi maiwasan na hindi dagdagan yung napag-aralan na sa Romans 6 kasi po ay nakakasagad sa puso yung mga laman nito. Pero bago po ang lahat, Minister
Mr. Arnold, awit muna tayo. Awit muna tayo. Let us again welcome the presence of the Holy Spirit before reading His Holy Gospel. Sala ko'y pinatawad mo. Sala ko'y pinatawad mo, minahal mo ako ng totoo. Kay ganda ng ginawa mo sa buhay kong ito. Dakila ka sa iyong pag-ibig, walang hanggan. Pagmamahal mo sa akin, O Jesus. Kahit na ang puso ko'y laging nagbabago, kahit kailan di ako nakarinig ng sumbat sa iyo, O Kristo, mahal mo nga ako. O Kristo, mahal mo nga ako. Ang buod po ng ating pag-aaral, bago basahin ni Sister Cora, yung unang bahagi, ay napapatungkol doon sa God's grace. At ito po ay sinasabi na kung ano man ang iyong kasalanan, God's grace is greater than that. Two kinds of kasalanan ang ating i-discuss for today. Ito yung habitual at ang isa naman yung occasional. So for the first portion sa Romans 6, Sister Cora, 1-5, pakibasa. Sa Romans 6, 1-5, ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Hindi tayo patay na kasalanan, kaya't hindi na tayo dapat mamuhay sa pagkakasala. Hindi ba nyo nalalaman na tayong lahat na nabautismohan kay Kristo Jesus ay nabautismohan sa kanyang kamatayan? Sa makatwid, tayo'y namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paano binuhay ng muli si Kristo, sa pamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may nabuhay sa isang bagong pamumuhay. Sapagkat kung nakaisa tayo ni Kristo sa isang kamatayan tulad ng kanyang kamatayan, tiyak na makakaisa niya tayo sa isang muling pagkabuhay tulad ng kanyang pagkabuhay. Yan din ang 2 Timothy 2:11. Amen. Tiyak, may katiyakan. Sige nga, ano ba ang ating masasabi sa ating nabasa na yan? Reviewin natin yung topic natin noong kahapon, noong Sunday. Sabi nga yung lesson natin dito, yung the believer under grace and the problem of habitual sin. May tanong dito sa Romans 6 verse 1. Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahan loob ng Diyos? Ito ay may pinagmulan at ito matatagpuan natin sa Romans 5:20. Nang magkaroon ng kautusan, dumami ang pagsuway, ngunit sa pagdami naman ng mga pagsuway ay lalong sumagana ang kagandahan loob ng Diyos. Maraming reflective questions na gusto kong balik-balikan. Una, ibig bang sabihin nito okay lang gumawa tayo ng kasalanan? Because God will always overcome greater sin with greater grace? Una,
If God loves sinners, then why worry about sin? If God gives grace to sinners, then why not sin more and receive more grace? Some people think that their job is to sin and God's job is to forgive. So they will do their job and God will do His job. Yan ang unang mga reflective question. Nakaka-relate ba tayo? So, meron pa tayong sunod na yung reflective question number 2. Is the plan of grace safe? Won't people abuse grace? From a secular viewpoint, grace is dangerous. This is why many people don't really teach or believe in grace and instead emphasize living by law. Pag walang bawal, dire-diretso, di ba? They believe that if you tell people that God saves and accept them apart from what they deserve, then they will have no motive to be obedient. Para sa kanila, hindi mo mapapasunod ang isang tao o di kaya hindi mo matatakot na gawa ng kasalanan kung walang nakaabang na kaparusahan. Katulad na halimbawa ng mga marami diyan yung mga death, yung mga sabi yung death sentence, 'di ba? Parang wala na ngayon yung Celia Electrica. Yung mga nagkasala ng mga katulad niya yung pang-rape, yung mga heinous crime, yung drug Trafficking and trafficking. pushing. Yan. So, ito yung threat from God hanging over their head. So, shall we continue in sin? Another question. So, dito, ipinaliwanag ni Paul describes the practice of habitual sin na kasanayang gawin, parang second hand in nature. Parang paggutom, kakain. Ito'y pag naisipang gagawa ng kasalanan o hinahanap-hanap ang kasalanan. Tulad nga ng addiction na sinasabi. So Paul writes about someone who remains in a lifestyle of sin, thinking that it is acceptable so that grace may abound. If he believes that his position in Jesus is settled because of what Jesus did, then the motivation of holy living is gone. Wala ka na ng pagsusumikapang gumawa ng kalugod-lugod sa kapwa, lalo na sa Diyos. Sabi nga ni Pastor JB, once saved is always saved. So, pwede mo ba uling? Baka may idadagdag ka, Pastor. Oo. Kasali ako ha, kasali. Yung insidious sinning. Meron ako isang nabasa, yung sinulat ni David Gosek. Meron isang Russian na parang self-proclaimed monk, righteous, na medyo, yung insidious sinning, yung bang gumagawa ng kasalanan na parang palihim lang, pero malaking epekto, tas anytime, babagsak, yun naapektuhan yan. Yung pangalan ng mama ay si Gregory Rasputin. Si Gregory Rasputin is a Russian monk, self-proclaimed righteous, at dahil sa kanya mga proclamation, preaching na, sige lang, okay lang, basta humingi ka ng sorry, pamimaya, grasya. So, yun ang kanyang pinamumuhay, at yun ang kanyang pinapangaral. Na-influensya niya yung isang maharlikang pamilya sa lugar nila, England yun, At pagkatapos, so much ang influence na yung leader ay naging corrupt, naging talagang kinakailangang mag-revolt ng mga tao para patayin. Itong si Rasputin daw na ito bang napaka-immoral. Pero sinasabi niya, basta humingi ka lang ng tawad, bibiyayaan ka ng Diyos. At parang nakatanggap nga naman sila. Kaya pati yung leader ng royal family na yon, yun ang ginagawa. So wasak ang pamilya, wasak ang kanyang kaharian hanggang sa pareho silang pinatay, napatay. Yun ang si Rasputin. Yun ang sinasabi niya yung habitual sin. Yung halos ay manhid ka na sa paggawa ng kasalanan. Na halos ay hindi ka na, ikaw nang agent ng kasalanan pagka gano'n ang naging kwento ng buhay. So ang sinasabi ni Paul ay, umalis ka na dyan.
umalis ka na dyan. Because when we are talking about habitual sinning, ikaw ay nag-i-stay sa isang lugar na katulad halimbawa ng pamana ni Adan sa atin. Nung si Adan ay nagkasala, we live in a world full of sin, death, and corruption. Pero nang dumating si Jesus Christ, yung world na binigay niya sa atin ay naiba. Ito ang, we do not live in the country of sin, but the Christian now lives in the country of grace and justification. Yun ang kay Jesus Christ. Gaya ng John 17:14-17, ibinigay ko sa kanila ang iyong salita at kinaputan nila ang sanlibutan sapagkat hindi sila taga-sanlibutan. Gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Sa verse 15, hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. A prayer of a son, the beloved son, to a father. Please believe that ito nangyayari sa atin. Hindi pa tayo, narito pa tayo sa world. Kaya lamang hindi tayo makamundo. At hindi naman tayo mapapahamak dahil tayo ay protektado ng Ama, base na rin sa ginawa ng anak, base na rin sa kahilingan ng anak sa Kanya. Thank you, Lord. So, the answer to your question na dapat ba ay di doon sa verse 2. By no means, how can who died to sin still live in it? Maganda sa Tagalog. Hindi. Tayo patay na sa kasalanan, paano pa tayo mabubuhay sa pagkakasala? Kumbaga sa yung kaibigan ko si Terry, ang sasabihin dito, ano ka, hello? Yun ang mga expression dito. May diin, bagat may kaunting humor. Notice again that the sin is pictured as a place to live. Hindi tayo dapat mamuhay sa pagkakasala. Mamuhay is living in. So parang meron isang lugar na nakumpay na ang tao. We cannot live in the country of sin when Jesus has broken sin's power and wala na tayong control dito. Christians are people whose main character is dead to sin. We cannot stay where we are sinners. We are holy people, children of God. Anak tayo ng Diyos, kaya wala na tayo sa mga casino, sa mga bar, sa mga panooring may malalaswang palabas. Wala na tayo. Thank you, Lord. Even sa pagbabasa, paggamit ng ating mata. Sa Efeso 2:1-5, nung unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan, sinusunod nyo noon ang masasamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinunong ng mga kapangyarihan sa himpapawid, ang espiritong nagahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Subalit, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo binuhay niyang kasama ni Kristo nung tayo mga patay pa dahil sa ating pagsuway, naligtas nga tayo dahil sa kanyang kagandahang loob. A life of sin is unacceptable, hindi katanggap-tanggap because our death to sin changes our relationship to sin. Before we are dead in sin, patay na tayo sa kasalanan. Wala nang makita sa atin kundi mali, kasalanan, nakakasuklam sa mata ng Diyos, sa pandinig ng Diyos. Now we are dead to sin. Ngayon, patay na tayo. Wala na tayong kapangyarihan o wala na ni kapirasong lakas upang magkasala. May lakas pero nakahadlang na yan palagi sa atin sapagkat hindi pababayaan ng Kristo at ng Holy Spirit na tayo maging aliping muli. Si Paul, siya nagsabing gusto kong bumait, ngunit di ko magawa. Alam niya na ang gusto niyang gawin, kabutihan, pero bakit nasingit yung kasalanan yon dun sa Romans 7:15-20. Kaya naging conclusion niya, hindi na ako yan, kasalanan niyang gumagawa niyan. So siya ay umiilag, hindi niya inaangkin yung kasalanan yon. And sooner or later, pagka ganun yung attitude, yung kasalanan yon totally mawawala na sa atin. May different explanation dyan, pero hindi natin madidiscuss dito yan, ano? So, believers, death to sin. Ito na yung patay na tayo sa kasalanan. At ito isinarawan doon sa verse 3 na katulad ng isang inililibing. Yung katulad ng sinabi ni Minister Ali, yung baptism. Yun ang tayo ligtas na. Nakakatuwa naman at ang ginawang halimbawa ni Lord ay tubig. Tubig, baptism. Tapos ilulubog, tapos bigla kang ibabangon. Ano kaya't ang ginawa ay lupa? Ang sakit noon. Ang sakit yung pag-ukay at saka pagbabalik. Ano lang, pinalalambot ko lang at ako'y masyadong apektado nito. Kasi
Sana, Sister Cora, napansin mo dito sa sinabi ko. Kaya wala tayo sa mga kasino. Mga kapatid, kami nagkakasino nung kailan. Kami pa rin dalawa. Naka-uniforme pa rin. Ay, pero for the sake of enjoyment, kaya lang, pag hindi ka umalis dyan ng matagal, hindi lang maubos ang pera mo, kundi may mga tukso pang susunod. Naku yun. Tapos, wala na rin kami sa mga bar. Nag-bar ba tayo, darling? Hindi. Hindi. Ako Walang lang siguro. pang-bar. Wala pa ba? Walang pang-bar. Sa mga panooring may malalaswang palabas, barka-barkada ho kasi yan. Mag-asawahan. Mag-asawahan. Friend. 5 of ours Kaya couples. mahirap magkameron ng friend na ganun. Hindi Kaya- naman. Thank you, Lord, pa rin. Ngayon naman ay kasama rin natin sila kay Lord. Amen. Yung pang-available na circumstances at nakakaroon ka ng katuwa, kaligayahan. Kasi outside of them, bahay na bahay lang tayo. Kaya thank you po, Lord, pa rin at nakasama natin sila. So, naulit ko lang yun. Kaya nga sabi dito ay nalibing na tayo, dapat wala na yun. At thank you, Lord. Kumbaga sana ay mapapadaan ka, hindi na. Sabungan, kailan? Ewan, 3 beses yata akong napadaan sa sabungan. Pero talagang hindi tumagal dahil maingay. Pagkatapos ay medyo madumi. Yung kumbaga, diyan na dumudura yung mga magsasabong. Ang kinawilihan ko lang doon ay masarap ang pagkain. Parang gano'n, ano? Pero meron ding Kristo dun, di ba? Ay, may Kristo! Kasi parang dun mo yata na una na Bakit? narinig ang Kristo. Hindi naman. Joke lang, joke. Ang misis ko, napagaya na rin po sa akin. Pastor Ray, ito, 2 na kami. Okay. O gano'n, nandun si Kristo. Oh, praise the Lord. So, yun ang aking mga nakita rito. So, tayo ngayon ay bago na, kaya salamat sa Diyos at ang ating pinag-aaralan is just to give us yung emphasis na thank you Lord kami wala na dyan. At doon naman sa mga bagong nakakarinig, maybe this is an invitation. It's about time. Huwag nang pahabayan pa ang effect ng Holy Week. Ito na yon. Huwag nang intayin po another Holy Week. Ito na yon. Sister Cora, ikaw nga, ano ba tungkol sa sinabi ni Minister Ali? Ano ba masasabi mo dyan? Oo nga, yung narinig ko sabi ni Minister Ali yung tungkol sa baptism or baptizo sa Greek word. May isang paglilinaw dito. This thought of baptism or binyag ay hindi yung infant and child baptism natin na kinalakhan. Hindi tayo yung may desisyon nito, kundi yung mga ating mga matatanda, yung mga parents natin. Your parents getting you baptized is not the answer. Hindi yun ang kasagutan. Hindi rin naman kasama dito yung mga taong napilitan lamang dahil inudyo ka ng ibang tao para magpabaptize. Diba? Kalimitan ni hihikayatin, kung miski hindi pa gusto na nahihiya ka lang, kalimitan ganon. Parehong hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Hindi ito ang tinutukoy sa baptism na kailangan ng isang Kristiyano. Dito sa, hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Do you know that all of us who had been baptized into Christ Jesus were baptized into His death? You need to know what is going on. You are not finding the overflowing grace of God by just being nag or pinilit lang ng mga kaibigan or family to finally get into the water. You are making a powerful statement that you are at this moment are joining yourself to Jesus, becoming dead to sin and alive to Jesus. We are renouncing our citizenship in the country of sin and are now living as citizens of heaven. Sa verse 4, sabi dito, sa makatuwid tayo namatay na at nailibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paano binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. So therefore, we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. So yung water baptism, being baptized into Christ, is a dramatization or acting out of the believer's
immersion or identification with Jesus in his death and resurrection. So Paul also builds on the idea of going under the water as a picture of being buried and coming up from the water as a picture of rising from the dead. So, baptism is a burial. There is not anything special in the water. There is nothing in the act alone that saves. We can immerse ourselves in water every day if we like by taking a bath. But this is a very important act because it is the method God has given us to express our faith in Him so that we will overflow grace to us. What makes baptism powerful is the symbol that is carried and what you are saying by carrying out this symbol, yung prayer of acceptance. Napaka-importante. Sa Mateo 3, verse 11, binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang patnubay ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ngunit ang darating na kasunod ko ay magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. When a person is baptized in water, they are immersed or covered over with water. When you are baptized with Holy Spirit, sa Acts 1:5, they are immersed or covered over with the Holy Spirit. When they are baptized with suffering, they are immersed or covered over with suffering. So, in Marcos 10:39, sinabi ni Jesus, ang kopang aking iinuman ay iinuman nga ninyo at babautismahan nga kayo sa bautismong tatanggapin ko. At sa Mateo 16:24, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. So baka may dadagdag ka uli, Pastor. Thank you, Lord. Salamat kay Kristo. Yung form of baptism, talagang it matters. Sabi mo nga ay, nung tayo binyagan biglang baby, hindi naman tayo ang may gusto doon, pero hindi masama yon, tama yon. Ang tawag doon sa atin ay Parang buhos, di ba? Pagbuhos, Or pagbuhos, sa atin, oo, dedication. child dedication. Tama yon, tama rin yon. Walang masama doon. Ang sinasabi lamang, it's not a matter of water. It's not a matter of water. It's a matter of the symbol. The Lord Himself, God Himself, introduced this as the method. Kumbaga sana, a picture of how you will be kapag ikaw ay naging kay Kristo, ikay mamamatay din, pero ikay muling mabubuhay, at ikay akyat din sa langit. The pattern ng ating Lord, yun din ang ating masusunod. Akyat din tayo sa langit. At ang sabi mo pa rin ay, it must be a total submersion. Total lahat yan. Nung unang mga LSS natin, ang mga para naging explanation, interpretation, para ma-appreciate yung baptism by water, yung the water, it will touch, it will cover every part of you. Kasi ang water, 6 its own level, 6 its own space. Walang ititira yan, marimandan sa loob. Kaya mararamdaman mo na talagang inakap ka ng baptism na yon. Naalala ko yung sa Holy Land. Nung tayo mabaptize sa Holy Tayo, Land. oo. Yun naman talaga ay do this in memory of me. Kasi si Jesus Christ, dun din sa River Jordan. Pero the Spirit is there. It's always the Spirit. And the Spirit connecting to our hearts. Yun naman yun. So sabi mo rin na ang maganda dito, kung ano yung nasa puso mo. Kasi ilang beses ka magpabaptize, kung yun namang yung sinasabi mo lang na Lord, mula ngayon, ikaw na ang aking hari, ikaw ang nagmamay-ari, at itinatakwil ko na ang lahat ng tungkol kay Satanas at ang kanyang mga galamay, kung yun naman ay hindi ka ganung kalasap sa puso, at makikita naman yung sa resulta. Marahil, every now and then, magkakamali ng konti, pero ang pagbalik mo, napakabilis after baptism. So, yun ang isang mahalagang bagay tungkol doon sa baptism with Jesus Christ. Doon sa Spirit naman, it's by power. Symbolically, analogy, yung water is all over the body. Ang Spirit is represented by wind.
Ang wind naman, all over the body, lalo na yan, including the innermost part of us. Meron diyang wind, meron diyang hangin. Yon. At ang kay Kristo naman is by the suffering. Yung sinabi mo na, oo, kaya niyong inumin ang kopa ng aking paghihirap. Yun ang response niya kay John and James o sa kanyang ina. Nung kami po ay kaliwa kanan. Bakit? Kaya ba niyo itong tanggapin? Kaya ba itong sakripisyo? Sabi, opo, opo. Pero ang Ama ang nagbibigay niyan. At sabi niya, you carry your cross and then follow me. Deny yourself. Yun ang tunay na baptism. Deny yourself, carry your cross, and then follow me. Meron pang kaunti rito. Ano? Well, anyway, yun ang ating nakita rito at maganda na basa mo chapter 5 kasi yung chapter 5, yun naman ang promise sa iyong pagsunod, paniniwala at pagsasabuhay ng ating mga binasa. For if we have been united with Him in a death like this, we shall certainly be united with Him in a resurrection like His. Sa Romans 6 verse 5 ngayon. Sa Tagalog, sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayang katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Ang keyword dito ay certainly. Tiyak na tayo makakasama. Tiyak na tayo ay makakasama. If we are united in Jesus in His death, that is dead to the power of sin, which is represented by the act of baptism, then we will certainly, be united with Jesus Christ in the resurrection. In baptism, which symbolizes the life that is dead to sin, we know that we have new life in the present and a resurrection life with God in the end. 2 Timothy 2:11 pa rin yung ating verse for the week. Anong makukuha natin dito? Ang makukuha natin dito, siguro, konting summarize na tayo. So, immediately, dapat, to whom do you belong? Dapat yung allegiance mo, saan ka ba naka-align? Kaninong team ka? Ikaw ba'y kay Team Dan pa hanggang ngayon? O kay Team Jesus ka na? Kailangan tayo mag-decide once and for all. At ang pangalawa, yung ating sinasabi na dead to sin, patay na tayo sa kasalanan, wala nang lakas ang kasalanan, wala nang buhay sa atin ang dating kasalanan, salamat sa banal na Espiritu Santo. Pero kung tayo did of sin, pero ang ating pamumuhay ay hindi ganoon, ano bang sabi doon sa Galatians 6:7? Well, in your words, ikaw ay praise the Lord, glory to God, hallelujah. Pero sabi sa Galatians 6:7, hindi natin pwedeng maloko ang Diyos. You are deceiving yourself. We cannot mock the Lord. Yun. Hindi po pwede na I am Team Jesus, pagkatapos ay you keep on sinning. Hindi for all the time, every time. Ang tao po pwede pa, pero ang Diyos hindi. So, alive to God ay, yun na, 2 Corinthians 5:17. Kaya kung nakipag-isa ka na kay Kristo, ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito ay napalitan na ng bago. Yon ang kay Kristo Jesus natin ngayon. So, siguro break muna tayo para puntahan man natin yung kangina, habitual, ang susunod natin yung occasional. Parang yung occasional, hiling na naman ito, Lord. Ako naman po ay mabait. Yun naman occasional. So, bati tayo. Bati tayo. May mga may birthday. Happy birthday kay Sister Allen Bacani, Brother Rafael Manukay, Brother Jonathan Panganiban, Sister Beatriz Villanueva, Sisters Celsi Ancaya, and Brother James Tatlong Maria. At happy anniversary kay Brother Greg and Sister Rosie Magtibay. Yes. Thank you, Lord. Praise the Lord. Ang daming may birthday. At happy birthday din doon sa mga graduate ng LSS. Yung nga pala, birthday nga pala natin na March 23 ba yun, sister? March 23 sa Bicol. Birthday. Thank you, Lord. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday.
anniversary. Happy anniversary. Happy, happy, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless you. May the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy, happy birthday to you. Happy Happy birthday! and happy Thank you, Lord. anniversary. Ay, may Yes. announcement din tayo. Oo nga naman. So, we have several Life in the Spirit seminar na magaganap sa dalawang bahagi ng ating outreaches. Ang una sa May 11 sa Prime Power, doon sa pinagaganapan ng ating Sunday Fellowship sa Ang Cramsis. Makati, Ano? oo. So, andyan lahat, ang Makati, iniimbitahan lahat, pati ang East, siguro pati Quezon City, malapit dyan. Pwede rin tayo dyan. Ano bang araw ang May 11? Sabado. Bakit mo alam na Sabado? My birthday ay May 10. Ah. So, Friday ang birthday mo. Kaya ito, Sabado, alam mo. Ay, thank you, Ang Lord. sunod naman yung may LSS sa din May 18 sa sa Kuyapo, Quiapo. Panikika, Pas, Tarlac. At ito naman ay kasama rin ang mga taga Bulacan, taga kung saan saan pa, sina Brother Minister Jeff Sasali, sina Brother Minister Jerry, at saka of course ang ating punong abala ay sina Mr. Ed. Ed, Sister Tess Galiete. So lahat ay iniimbitahan at ito yung magaganap. Itong gaganapin sa Terra Resort Terra Barangay. Resort, Barangay Kalumbitin sa Kuyapo. Kuyapo. Sa Kuyapo. I thank you, Lord. Hallelujah. Meron pa rito isang magandang announcement, invitation na ang ating pong doktor ng simbahan, si Doc Montpedere ay nagsasabi, nagpapaanyaya, nagbibigay sa atin ng isang magandang offer, yung pong annual flu vaccine. 4 strains na po ito. Napakalakas na ito, napakabisa. Sa halagang 1,200 lang per vaccine. At ito po ay magaganap dito sa atin sa center. April 27, 2024. Saturday yan. April 27, 2024. Saturday. Dito na po yan. Dapat lang ma-confirm kasi dadalhin po yung vaccine na yon at kinakailangan halos eksakto yung number. So you can message us, the workers, kung saan may mga prayer meeting April sa inyo. 24 yung reservation. April para 24 ang deadline ng reservation. Mura po yon. Halos po ay siguro nakasave tayo dito at least 30% kung tayo pupunta doon sa regular na mga vaccine center. So again mga kapatid, yan po ang tungkol sa kalusugan, tungkol sa kaluluwa, mga LSS natin. Please pray na kayo po ay magkameron ng desire at mapapunta talaga po tayo doon. Merong isang bagong awitin na kinumpos ni Sister Mitzi Jokno at in-range ni Brother S.J. Garcia. Ang title nito ay Mananatili. Incidentally, mga kapatid, bago kantahin, alam ba nyo na sa Quezon City ay meron din bagong awitin siya na Sister Isa na ang pamagat ay mananatili rin? Oo. Maririnig niyo yung sa Sunday. Mario sa Sunday, narito kami. Kaya siguro ang gawin doon, mananatili to. Thank Ibang you. version naman. Ibang version. So Okay, let's yan. welcome Sister Mitz Camille. Jokno. Camille Nokom. Nokom. Mag-interpret. Araw-araw, ikaw ang nasa puso ko. Araw-araw, ikaw ang nasa isip ko. Araw-araw, 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 ikaw ang hanap ko. Araw-araw, ikaw ang ligaya ko. Araw-araw, araw-araw. Dumaan man ang bagyo, makakayanan ko, pagkat
ligaya ko araw-araw. Dumaan man ang bagyo, kakayanan ko, pagkat salita mo ang laging hawak ko. Dumaan man ang tagumpay, mananatili sa'yo, pagkat ikaw, Jesus, ang kasama ko. Anumang panahon o pagkakataon, patuloy akong aawit sa'yo, Panginoon. Anumang panahon o pagkakataon, ako'y mananatili sa piling mo. Dumaan ang bagyo, kakayanan ko, pagkat salita mo ang laging hawak ko. Dumaan man ang tagumpay, mananatili sa'yo, pagkat ikaw, Jesus, ang kasama ko. Anumang panahon o pagkakataon, patuloy akong aawit sa'yo, Panginoon. Anumang panahon o pagkakataon, ako'y mananatili sa piling mo. Ako'y mananatili sa piling mo. Ako'y mananatili sa piling mo. Amen, Amen. amen, amen. Ako'y Ganda. mananatili. Praise the Lord. So, naroon tayo sa pangalawang bahagi. Atin namang tutukuyin ngayon. Yung grace of God is much greater than the occasional sin that we are doing. Ay, by the way, naisip ko lang kayo na habang break, may nabanggit ako tungkol doon sa mga lugar na dati namin pinupasyalan. Yan naman ay out of gusto lang namin mag-confess. May nabanggit ako kasi doon sa isang lugar sa Sabungan. May naulit ako na halos nasabi ko yung mga negative things about the place, but not about the people around there. Isang bagay ang nakita ko rin doon mo makikita ang pinaka mga honest na mga tao naman doon sa Sabungan. Hindi lahat, pero nandun ang honest. Kaya ako po yung nagmimaya culpa, kung ako yung nakasakit doon sa nakikinig ko mga kaibigan na nagsasabog pa ngayon. Yun po, sa lahat ng lugar ay meron kang makikitang mabuti, meron kang nakikitang hindi dapat na gayahin. So, punta na tayo sa pag-aaral ngayon. Ang ating pag-aaral na susunod ngayon ay una, tukuyin muna natin. Ano ba ang mga pamamaraan, how to walk in the freedom from Jesus, what has Jesus has given us. Yan ay matatagpuan sa verse 13 and 14. Sabi dito, and do not present your members as instrument of unrighteousness to sin, but present yourselves to God as being alive from the dead, and your members as instruments of righteousness to God. For sin shall not have dominion over you, for you are not under the law but under grace. So, dalawang pamamaraan ang sinasabi dito. Una, ang sabi niya dito, do not present your members as instrument of unrighteousness to sin. Pag sinabing members, that's the part of our body. Everything in us. Our ears, lips, eyes, everything. At ito nga po ay dapat nating pag-ingatan. At sabi nga doon sa Matthew 5:28-29, sa napakagandang halimbawa, but I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart.
If your right eye, causes you to stumble, gag it out and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to be thrown into hell. Again, ang inyo pong narinig, hindi literal. Huwag niyong dudukitin na inyong mata, mahal po ang magpagamot. Ang ibig lang sabihin, huwag papayagan ang matang dating dinadala ka sa mga Playboy magazine, sabi ni Pastor Fred. Yun ay wala na. Sa mga paada dinadala ka sa sabungan o masasamang lugar, yun ay wala na. Ikaw mismo ang kukontrol dyan upang ang pupuntahan lamang ay mga lugar na pagpupurit, pagpapasalamat sa Diyos, sasama sa pamilya, lahat na sa mabuting bagay. So yun po ang sinasabi dito. So again, ito ay instrument na doon sa ibang translation, itong instrument na ito, parts of our body actually are weapons. Ito yung mga armas. So kung ang armas na ito hindi natin i-offer sa kasamaan, hindi naman ito dapat matinggal lamang sa isang lugar, kakalawangin yan. So ang pangalawang step, after alisin mo siya sa kasamaan, yung weapon mo na yan, ang instrument mo yan, ang lahat ng bagay ng katawan, yun naman ay present yourselves to God. Ito yung second way of being free dahil sa ginawa sa atin ng ating Panginoon. So, they must be enlisted in the service of righteousness. So again, parang military terms na naman. Inalis mo yung espada sa paggawa ng kasamaan, iparehistro mo naman ito kay Kristo na ito'y para sa Kanya mo gagamitin. So, yan ang mga ways. Yung una, it is connected with our previous life. Yung our dead body, the old man, must be done away with. That life is dead and gone. Dead and gone. Patay na at tapos na. Yung pangalawa, it is an idea of obligation. Kung yun ay tinanggal mo na sa dati na gagamit mo sa paggawa ng masama, may obligasyon ka ngayon na isubmit ito doon sa nagbigay sa iyo. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Because we owe everything to the one who has given us new life. This new life includes the physical body, kaya ito na may dapat na ating i-resubmit. Yun naman ang gusto niya upang ma-purify again and then magkaroon ulit ng healing and regeneration. So, si Spurgeon, mayroong sinabi tungkol dito. For sin shall not have dominion over you. Yun ang pangalawang bahagi ng verse 17 eh. So, hindi na ito naghahari, wala na itong kamandag sa iyo. Sabi nga ni Spurgeon, meron ditong tatlong mensahe na dapat nating makita, which is full of encouragement. Ang una, ang sabi niya ay, itong statement na ito, not have dominion over you, it is a test of our claim to be Christian. Ito ngayon ating gauge, reference. Tayo nga ba ay Kristiyano? Tayo nga ba ay born again? Yung bang ating pagkagalit, pagkainggit, have dominion over us until now? Does murmuring and complaining, yan ba naghahari sa atin? Does covetousness have dominion over you? Does pride, laziness have dominion over you? If sin has dominion over us, we should seriously ask if we are really converted. So, tayo na yun. Alam natin, we cannot fake ourselves or you fake yourselves, wala kang mararating, but we can never mock the Lord. Ang pangalawang message doon ay, ito'y may promise ng victory. Your body is no longer under the dominion. It doesn't say that sin will not be present in us because that will only be fulfilled when we are resurrected in glory. But it does promise that sin will not have dominion over us because of the great work Jesus did us when we were born again. Yung paminsan-minsan, punta ka, pero agad nakita mo si Kristo, ikaw ay babalik na meron agad pagsisisi. Ang pangatlo na napakahalaga, it is an encouragement for hope and strength in the battle against sin. Napakagandang encouragement nito. God has not condemned you under the dominion of sin. He has set you free in Jesus Christ. No condemnation. Jesus Christ nagpunta rito hindi para mag-condemn, kundi para mag-save. This is an encouragement for the Christian struggling against sin, for the new Christian, at para doon sa maraming backslider. So again, ito ay para sa ating lahat. Yung we are no longer under the dominion of sin. As stated, of sin can only be temporary for Christian. As Spurgeon is credited with saying this, as sabi ni Spurgeon, ganito. Charles Spurgeon is one of my favorite. One of the sources ng ating pinag-aaralan. Ang sabi niya ay, the grace that does not change my life will not save my soul.
So huwag mong aasahan na ikaw ay panlangit kung ang buhay mo ay walang pagbabago dito sa lupa. May epekto kasi tayo sa mga nakapalibot din sa atin. Kaya yun ang tunay na change, yun ang tunay na baptism. Your life in this world has changed. 2 Timothy 5:17 to 17, 5:17. 1 John 3:6 and 9, whoever abides in him does not sin. Ang ibig sabihin ito ay habitual sin. Whoever sins has neither seen him or known him. Sa verse 9, whoever has been born of God does not sin, for his seed remains in him. And he cannot sin because he has been born of God. Yung sin na yon ang tinutukoy ni habitual. Hindi na po pwedeng maulit at maulit at maulit. Sabi nga nung paring confessor ko nung kami naroon pa sa Lipa, I also appreciate yung experience na yon. Sabi niya sa akin ay nako, yan din ang kinumpisan mo ng last week. So kung walang pagbabago, ay ito ang parusa ko naman sa iyo, naman ayaw ko, may parusa. Hindi naman dapat pinaparusa at cover na ni Lord yan. Hindi pa natin alam yan noon. So kinakailangan kung hindi man totally mabawasan, 1 to 7 na kasalanan, dapat in as much as possible, yun to ang may be the best thing na alisin natin o yun ang matira. Napakagandang maging reference yun kung paano tayo makakaroon ng pagbabago. The changes may not come all at one time and they may not come to each area of one's life at the same time. But one thing is sure, they will be there and they will be real and they will be increasing as time goes by. Yung pagbabago talagang makikita mo. Mababago, mababago, mababago. Confessing once more, matampuhin, pero nung kailan, may kasamang bibig. Masakit yung may kasamang bibig at talagang mahirap burahin, mahirap erasin. Ngayon, tampo na lamang sinasarili mo, pero mali pa rin yun kasi ang puso mo naman, mayroon ding ibang dinidikta. So little by little, mawawala na yan. Kung kayo po yung meron ding mga ganong klase ng idinating kay Lord, medyo magagalitin pa rin, o kaunti pa, at alalahanin lang yun na ang Diyos ay nakikinig din sa inyong pagkagalit, naka-observe din sa ating mga puso. Pag sinabi under grace, God make us safe for grace by changing us as we receive His grace. He sets us free and equip us to live righteously before Him. Once dead to sin, is unthinkable to continue our former practice of sin. We are dead to sin, pero napakahirap isipin na andiyan ka pa rin. Tatuloy din paggawa mo ng masama, kahit mellow ng kaunti, pero masama pa rin yan. So, here comes yung ating tinutukoy kanina. The believer under grace and the problem of occasional sin. Ito naman ay dun sa verse 15. Yung occasional sin, ay ibig sabihin ni occurring, ito yung appearing or done infrequently and irregularly. Yung manaka-naka, paminsan-minsan, yun ang tinatawag na occasional sin. A new question is asked, shall we sin occasionally because we are not under law but under grace? Maganda doon sa King James kasi parang katulad na sa verse 1. What then? Shall we sin because we are not under law but under grace? Verse 1 ang sabi, of course not. Dito naman sa verse 15, ang sabi dito, certainly not. Sa Tagalog, wala yung diin eh. Hindi po pwede. Ano ka, hilo? Sabi ni aking kaibigan, si brother na Terry. Hindi ganon. Certainly not. Paul has told us, convinced us, that the lifestyle of habitual sin is not compatible with one whose life is changed by grace. Hindi compatible yan. Hindi pwede maghalo yan sa sinasabi mo at saka nakikita sa iyo at saka sa ugali. But what about an occasional sin here and there? Hindi ba naman po pwede na, Lord, ano naman ito, balata mo na sa akin. Hindi po pwede ngayon. If we are under grace and not law, must we be so concerned about a little sin here and there? Kapikiperaso lang, pitik-pitik lang. Sabi dito, shall we sin? Sa Romans 6 verse 1, yung sabi nga natin kanina, yung ginamit ditong verse, ang ibig sabihin yung present subjunctive. Speaking of habitual continuous action. Sa verse 1, continuous action, habitual. Sa verse 15, the verb in verse 15 is in the aorist subjective. Hindi ko na in-erase yung aorist.
para lang malaman ko at malaman ninyo kung anong ibig sabihin naman yung sinasabi pagka aorist, A-O-R-I-S-T. Ang ibig sabihin naman doon ay it refers to a single act. It refers to a single act. So therefore, an action without history or continuation. Yun nga, occasional sinning. A pure form. Pag sinabi din natin na it indicates dabbling in sin, dabbling, D-A-B-B-L-I-N-G. Ang ibig sabihin nito yung pasaw-saw-saw-saw, padaw-daw-daw-daw. It's not the continual habitual sin. Yun ang ating sinasabi. So, yun ay dapat pareho nating iniiwasan. Sa verse 16 and 17, spiritual principles we need to understand in order to answer the question. Ang sabi dito, verse 16, do you not know that to whom you present yourselves slaves to obey, you are that once slave whom you obey, whether of sin leading to death or of obedience leading to righteousness. Kung saan ka naka-align, yun ang iyong pinapanginoon. At sa verse 17, but God be thanked that though you were slaves, past tense, yet you obeyed from the heart that form of doctrine to which you were delivered. Form of doctrine. These are the three words na ating bibigyan ng diin ngayon. Ang sabi dito ay ganito. Do you not know to whom you present yourselves slaves? You are the ones slave whom you obey? Praise the Lord. If I obey my appetite, halimbawa, if I obey my appetite constantly, then mahirap ako. I cannot do fasting. I cannot do yung bawal-bawal sa sugar, kung ano pa man. So, yun ang, doon ka nakahilig, doon ka nakatuon. So, when we have a choice in our slavery, sin leading to death or obedience leading to righteousness. Sin will lead to death. Righteousness will lead to holiness. One way or another, we will serve somebody. Whether you like it or not, kailangan tayo ay magde-decide. The option to live our life without serving either sin or obedient isn't open to us. Wala tayong pwedeng sabihin na ito ang gusto ko, ito magagyari sa akin. So, paano ba yun? Meron kasi mga tao na ligtas na, libre na, pero ang pamumuhay ay parang nakabilanggo pa. Parang nakabilanggo pa. Sabi ng marami, if a person lives in prison for years and then is set free, they often still think and act like a prisoner. Wala pa naman akong natatagpo ang ganoon. Pero ang sabi ng iba, hindi pa rin nagbabago yung bigla rin magagalit, mataas ang boses, kasi nga sa halip na ma-reform or na-reform somehow, hindi kumpleto. Kasi baka nakapaligid sa kanya ay iba namang klase. Nakakatuwa naman, pinasok na sila ng charismatic. So marami sa kanila, dati ganun, dati ganito, paglabas, pastor. Yun, ang isang maganda ron. Pero just the same, generally speaking, ang kalimitang galing doon ay napakahirap magbago. Merong kwento na naman si David Gosek. Pastor Ray, ito ho ay for you and for all of us. Doon daw sa isang lugar sa Belgium, accordingly, yung mga 14th century, may dalawang magkapatid. Ang isang pangalan ni Reinald Danganan. No. Reinald at ang isang Edward. Reinald at isang Edward. Si Reinald ang panganay, si Edward ang bunso. Nagagawan sila sa Duke Dome. Duke, ibig maging Duke nung hindi Duke as J, D-U-K-E. How do you spell that? How do you pronounce that? Duke of Essex. Anyway, parang it's a leader, head of small state compared to a kingdom, dukedom. So they're fighting for the leadership, recognition of who will be the pinuno there. Ang president na nakatayo daw doon ay si Reinald. Reinald kasi sa yung panganay, sa binigyan ng ama. Pero si Edward, ayaw, gusto niyang siya naman. Merong isang katangian doon si Reinald. Si Reinald, R-A-Y. Reinald. Ang kanyang kanyang distinction sa kanya, kahit pumikit ang kanyang mga nasakupan, say ubis. As in, Pakataba. ubis. Parang ganyan. At ang tawag nga daw sa kanya ay crassus. Latin word for super. Ay hindi kayo tuwa, walang pwedeng mag-break ng size nito.
Yan, super ang kanyang taba. Super naman ang wala naman siyang fasting. To make lang story short, so nanguna si Edward nagrebolde. Na-dethrone niya yung kanyang kapatid. Ang kanyang kapatid ngayon, para na balance ang tingin ng tao, hindi niya totally pinilanggo o pinatay. Ang ginawa niya, pinagpagawa ng isang room doon din sa palasyo at very special sa kanya. At to also emphasize na hindi to bilanggo, hindi siya naglagay ng pinto as in panarado. The very same size, regular size, 0.90 maximum niya, 1 meter, same size. Mga bintana, walang rehas. Walang rehas yun, basta bukas din yan. Yun. So, all Reynald to do is just, sige, lumabas ka, free ka na. Iyon na uli ang kingdom na ito, dukedom na ito. Di, walang problema. Sabi, kaya ko to. Ang problema naman, actually ang problema doon sa bata, doon kay Edward. Ang ginagawa naman niya, utos niya doon sa kanyang mga alagad, huwag niyong tatantanan ng paglalagay ng pagkain. Ngayon, kaya nagpupumilit na lumabas. Puro masarap ng pagkain. Oo. Lalong nananaba, hindi siya nakaalpas doon. Kasi nga, yung old life, andun din pa rin siya. Binigyan ng tukso ng kaaway, kinain pa rin niya yung tukso na yon. Kaya yun ang katulad din ng ating buhay na ito. Ito ay accurately illustrate the experience of many Christians since Resurrection Day. Ligtas na tayo, pero kain pa rin tayo, patol pa rin tayo ng patol sa pagkain na galing sa kaaway. Jesus set them forever free legally, and they may walk in that freedom from sin whenever they choose. But since they keep yielding their bodily appetite to the service of sin, they live a life of defeat, discouragement, and imprisonment. Hindi tayo makakaalpas talaga sa kulungan yan. Ang mundong ito, wala talagang kulungan na masasabi mong, ito, hindi ako makalabas para gumawa na mabuti. No, you can go to church, you can attend fellowship, you can open your gadget para mag-GMJ. Pero hindi mo magagawa yan dahil kung ikay nakakulong doon sa kasalanan. Kung ang hahad lang diyan ay kasalanan na mag-i-increase ng iyong weight, ay, mas maganda ang Netflix, hindi na ako manunood nito. O sa Sunday, mayroong outing. Hindi mo masama mag-outing, pero sinasabi, prioritize. If you prioritize things for the Lord, then you are kay Lord ka. Di ba, mga kapatid, ang ating mga nakita rito. Another thing na makikita natin dito ay yung tinatawag, that form of doctrine. Doon sa 17 pa rin yun. Yung form of doctrine, yung form, sabi nung ating kinuhanan ng study na to, we are being melted. Tayo actually, isang matigas na metal. Kaya ang ginawa ng Diyos sa atin, by His Word, by the Holy Spirit, pinalambot tayo, melt down. At merong hurnuhan. May mold. Na yung mold na yan is the mold of righteousness of our Lord Jesus Christ. Now, nang ikaw ay tunaw na, ibubuhos ka ngayon dyan. At ikay magkakameron ng bagong anyo. Molded in the righteousness of our Lord Jesus Christ. Yun ang shape, yun ang ikaw, yun ang form of doctrine, at it will shape us if we will just believe and will continue on believing and living that belief. Yun ang ating makita rito. So, sa verse 18, why not then occasionally sin? Because sin is not our master, and we no longer serve. And having been set free from sin, you become slaves of righteousness. Pinalayan na kayo sa kasalanan, kaya ngayon ay mga alipin na ng katuwiran. Our bondage to sin was so strong that only death, spiritually dying with Jesus Christ on the cross, could break that bondage. Nakatali na tayo, nakulagpos na tayo, hindi tayo sa Houdini na pwede nating basta kalasin yan. Tanging kamatayan lamang ni Kristo sa krus at yun naganap na 2,000 years ago, more than 2,000 years ago. If you listen, if you believe, at ipinamuhay mo ang message ng resurrection na yon, then gapos ka, wala ka ng gapos. Now, the following is true in regards to our slavery to righteousness. We are born again, now as slaves to righteousness. So, again, same word, slaves to sin, ngayon slaves to righteousness tayo. Slaves to righteousness, hindi na ikaw.
Dapat tayo talaga ay kay Lord. We are born again, now slaves to righteousness. Our will is now swallowed up in the will of God. Kalooban mo, Lord, ang siyang maganap, hindi ang sa akin. At lagi na lamang ito ba'y kalooban ng aking Diyos. All prayers according to the will of God will be answered. Yo, pero kung ang pinagdadasal natin hindi kalooban ng Diyos, I doubt. I doubt. I'm sure hindi yan ibibigay ng Diyos kasi marami mapapahamak, including you and your family. It is His will that matters to us, not our own. We are bound to Jesus with bonds that only death can break. That since He has triumphed over death and given us eternal life, those bonds will never be broken forever. Even death cannot break it. So, yung bond natin sa sin, walang pwedeng makabasag noon. Walang pwede. No amount of effort, no amount of sacrifices, lalo kung inaari mong ikaw lang yon. Only the blood of Jesus Christ makaka-break dyan. And once it is broken, at nakipag-ugnay ka kay Kristo at isa ka ng bagong nilang, wala dapat makabreak naman ng relationship na yan. Yun ang idinidiin din sa ating pag-aaral. Do not waste that time. Huwag natin sasayangin yung dugo ng Kristo na bumabalot sa atin upang yung bad natin sa Kanya ay manatili. Wala nang self-interest na mangyayari dito. Purihin ng Diyos. Set free from sin. This means that we never have to sin again. Though sin is inevitable until our flesh is resurrected in glory, it isn't because God has designed a system by which we must sin. Sinless perfection in this body ay isang ilusyon. Hindi po pwedeng sinless ang sino man sa atin, maging sino ka man. 1 John 1:8, if we say we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. Wala magsasabing, hindi ko kayo katulad, iba ako. Yet we know that in the power of Jesus, we each can resist. Kaya natin itong paglabanan, yung next temptation. And that is what Jesus wants us to be concerned with. Naganap na ito. Natukso ka na. Ayun. Yan ang nangyari sa iyong pamilya. Eh kung ikaw naman susugba pa ulit dyan, hindi ka na tao. Hindi ka talaga kay Lord. Naganap na-experience na ang mga kaparusahan. The prodigal son, ang question doon ay, the story remains hanging. Ano kaya nangyari doon kay younger brother? Siya kaya nagtuloy-tuloy bumait. Dapat magtuloy-tuloy siya bumait. Kasi second temptation, no turning back. Ano kaya nangyari doon sa elder brother? Siya kaya ay bumait? Let's pray for that. We never know. So, hindi dapat yun na ating kikilin. So, hindi sa dapat mong gawin ang anumang bagay kundi gusto mong gawin ito. Yung paggawa ng kasalanan, we are doing this not because we must do it. We are doing that because ginawa natin at gusto natin gawin. Paki-remind lang sa atin, overemphasize. Ako po, ginaganon ko na. Wala na akong excuse para sabihin, hindi ko naman gusto yan napilitan lang ako. Hindi. Ikaw may control ng mga decisions na natin ngayon. Hindi lalago kapag hindi pumunta doon sa puntos na yon. Ikaw ang may control. Though, maring mahina ka pa, read the Word of God. Soak yourself with the Word of God. Do with kantahan ng kantahan. Praise the Lord. So, it is mockery to tell a slave, don't behave as slave. Kung ang slave sasabihin mo, don't behave as slave. Slave yan Pero pag sinabi mo sa born again, don't behave as slave. Yon. Totoo yon. Ikaw ay born again, sabi mo, pero like a slave. Don't behave like a slave. Hindi ka naalipin ng kasalanan. Huwag mo nang ituloy yan. Jesus Christ tells us to no longer behave as if we are slaves to sin. Because we have been set free, now we are to think and live as free people. 19 and 23. How to keep from enslaving ourselves. Paano natin maiwasan na yung ipaalipin po natin ating sarili sa kasalanan. Sa verse 19, I speak in human terms because of the weakness of your flesh. For just as you presented your members as slaves of uncleanness and of lowliness, leading to more lowliness, so now present your member as slaves of righteousness for holiness. Your member, again, pertains to the body, parts of our body. So anong ibig sabihin po nito? I speak in human terms because of the weakness of your flesh.
medyo si Paul daw rito ay nahingi ng kaunting dispensa sa audience kasi generally ang audience niya ay formerly mga slaves. Pero hindi niya maiwasang hindi gamitin yung terms na yon at the sitwasyon na yon kasi that is the best way to introduce para dumiin yung kanyang message. Kasi ang slave, alam niyo paano naging slave. Ngayon, dinidiin niya yung pagiging slave. So, how to keep from enslaving yourself? Again, sabi dito, present your members as slave of righteousness. Kung kanina pinipresent mo everything about you sa sin, ngayon to righteousness. This means that we don't show up for work to our old boss. We cannot serve two masters. Hindi po pwede na mayroon ka ng bagong trabaho, pagkatapos ay coordinated ka pa doon sa dati. Hindi natin dapat gawin yon. Dapat focus lang tayo dito because we cannot really serve two masters. Ang isa mamahalin mo, ang isa i-deny mo. So, i-bear din natin sa ating mind, sabi sa ating pag-aral, yung lawlessness, yung kasalanan, yung walang kabuluhang buhay, will lead to more lawlessness. But ang kasalanan, mga kapatid, several times, hindi papayag ang kaaway na isa lamang yan. May kakambal yan. Cluster yan. Katulad halimbawa kay diba maganda sa Bible na si David, nag-on na doon sa lust of the eyes, lust of the flesh. Ang sumunod doon, meron na siyang pagsisinungaling sa propeta. Ang sumunod doon, ipinapatay niya ang asawa ni Bathsheba. At hindi lamang asawa ni Bathsheba, maraming namatay doon. Nakapalibot doon sa asawa ni Bathsheba, and so forth and so on. Hindi po pwede na isa lamang. Lagi na yang, it will lead to more lawlessness. Alak, barkada, hindi natin ganito, pero nakakalamang. Pamaya, iba ng bisyo, wala na. Ang hirap nang bumalik kasi malalim ng kumunoy ang napuntahan. Yon ang lawlessness lead to more lawlessness. On the other hand, righteousness leads to holiness, which is more righteousness. Sa Romans 5, suffering, perseverance, character, hope does not disappoint. So yon. Sa Romans 5, ang sabi, yung suffering is part of developing our righteousness. Pagkatapos ay, it will produce perseverance, it will produce our character, and it will give us hope. Then hope to, yan, kay Lord tayo doon. This describes the dynamic power of our habits and how we move along in the direction we are pointed. If that is direction that we are pointed, the big picture, if this is for Christ, then anong pleasing kay Lord? Doon tayo pupunta. Illustration ulit, nung isang nabasa ko, ang hirap daw bunutin noong isang halaman na matagal nang nakatanim. Kung sa paso ka lang, madali ka lang bunutin kasi ugat mo hanggang doon lang siya eh. Pero matagal na yan. And this pertains to both bad and evil. Yung pagkakasok natin sa kasalanan, kung yan ay kumbaga sa since birth, katulad ng dalawang nakapako sa krus, napakahirap hugutin yan, yung kasalanan yan. Salamat na lamang yung isa, napakinggan yung forgive them for they don't know what they are doing. Nakapakinig, ligtas siya. Pero, yung talagang harden na siya, as in, siya ay binilang na anak ng demonyo. Continuously doing sin. Binilang siyang anak ng demonyo. Mahihirapan na doon. Ganon din ang sa kabutihan. Kapag naman sa kabutihan ay andyan ka na, ibinigay mo ang iyong everything as led by the Holy Spirit to be in a closer and deeper relationship with our Lord, napakahirap mo namang bunutin. Napakahirap mong dalhin ang kaaway doon sa ibang lugar. Ikaw pa makakahikayat, pero yung iba ay hindi. So, yun mga kapatid, ang rooted. So, what fruit did you have then? Sa verse 21, what fruit did you have then in the things of which you are now ashamed? For the end of these things is death. To walk in victory over sin, we must think rightly about the fruit of sin. Yung sin, matatawag din natin, ay victory, kasi nagtagumpay yung kasalanan. Victory. Pero anong bunga niyan? You enter into a narrow gate, for wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. Mateo 7:13, kapahamakan. To say the end of this thing is death means that the end product of sin is death, not fun.
Kung death ang dulo niyan, marami kasi kasalanan, ang unang ang unang magnet na nakakaudyok sa atin para gawin ito, natatawa tayo, naaaliw, na nagkakaroon tayo ng feeling of superiority, feeling of iba ako, ang galing ko. So, pero actually, ang dulo niyan, ubos ang kayamanan ng prodigal son. Ang dulo niyan ay kamatayan. Yun ang dulo ng kasalanan. But at the end product of righteousness is everlasting life. In the time of temptation, these truths can seem unreal, so we must rely on God's Word. During yung oras ng temptation, hindi mo na marirealize yan. Lalo kung ikaw ay many times na pinagbigyan mo ang kasalanan na yan. When we are tempted, faith reminds us of the bitter fruit of sin. When our feelings may forget that bitter fruit. Yung mapait na bunga ng paggawa ng kasalanan, napakahirap niyang maalala ka, hindi mo nakita si Kristo palagi nakatabi mo. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Jesus Christ. When you work for sin, your wages are death. When we serve God, we get no pay, but He freely gives us the best benefit package imaginable. So, answering this question from Romans 6:15, ngayong malaya na ba tayong magkasala dahil wala na tayo sa ilalim ng kautusan kundi nasa ilalim ng kagandahan loob ng Diyos? What then shall we when because we are not under law but under grace? Certainly not. Paul has made it clear. As a believer, we have a change of ownership. Hindi na tayo kung kanito pa man. Tayo kay Lord na. Tayo kay Jesus Christ. It isn't appropriate for us to work for our old master. Work for our old master. At lalo namang hindi appropriate na left and right ka. Hunyago daw ang tawag doon. Alam mo, hunyago, darling? Baliktaran ba? Yun, baliktaran. Kung sinong harap mo, di siyang amo. Kung sino hindi. Hunyago is hayop na kung saan nakadikit, yun ang kanyang kulay. Kaya, chameleon? Chameleon. Okay. Thank you, brother. So, no one can serve two masters. And then, Lord, again, ito po kami po ay, let us pray. O aming Diyos, salamat sa pagtuturo mo na binigay sa amin ngayon. Yung pong aming mga habitual sin, alam po namin na matagal na natanggal. At ang nangyari sa amin, mga occasional sin. Salamat sa Banal na Espiritu Santo sa sanctification. Salamat, Lord. Salamat sa paglinis mo ng aming mga paa. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Salamat ng maraming. At sa pangalan ng Jesus, muli po namin kiniklaim na siya ang aming hari, siya nagmimiyari sa amin. Tangi siya lamang aming susundin at aming muling inuulit na itinatakwil namin ang lahat ng gawa ng kasalanan, kibla ng kasalanan, lalo na may akda nito si Satanas mismo at ang kanyang mga kagalamain. Panginoon, kami malakas na dahil ang Espiritu ay nasa sa amin. Hindi kami nag-iisa. Salamat po, Ama. Salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Lord. 2 Timothy